Hello mga ka-farmers, ayan at meron nagtanong sa atin kung magkano daw ang kinikita namin dito sa farm sa loob ng isang buwan. Bali po kami ang swine technician po dito sa farm, so ibig sabihin hindi po kami ang may-ari nito. At kung may kinikita naman po kami dito sa farm, ayun po yung monthly salary namin dito. Pero bibigyan po kita ng idea kung magkano ba ang kinikita sa isang pagbababuyan. At dahil ang sistema namin dito ay palakihin, ibig sabihin kapag yan nga ay nanganak ay kami na ang nagpapalaki at ibinebenta yan as fattener. Dito, kung fattener ang iyong kukwentahin, talagang ikaw ay malaki ang tutubuin sa bawat isang baboy. At syempre, ang mga expenses mo ay dito mo kukuhanin kung ilan yung naiibenta mo monthly. So, magbabase ka din diyan na dapat marami yung production mo na papasok monthly. Halimbawa, may sarili kang mga inahin at ang mga anak sa'yo sa loob ng isang buwan ay 5 pirasong inahin. Dapat diyan sa 5 inahin mo na mga anak may kota ka. Kailangan maka-liter size born alive ka diyan ng 12 or kaya 11. Maganda na yan. Kailangan mababantayan mo din yan kasi meron dyan na maiipit, meron dyan na malalagas. Kung ang iyong nanganak sa loob ng isang buwan ay 5 inahin, kailangan ang malalagas lamang sa iyo na biik sa pre-weaning ay 5 laang din piraso. At sa post-weaning naman sa nursery ay dapat isa lamang at kung maaari pagdating ng grower ay wala na. At kapag ganyan ang nangyari diyan sa iyong 5 inahin na nanganak, ngayon compute natin kung magkano ang kikitain mo dyan. Dito tayo kwenta sa makatotohanan. Estimate natin 11 ang liter size born alive mo dyan. O di dapat yan ay 55. Sabihin na natin na may malalagas diyan sa inahin pa habang hindi pa yan naiiwalay. O di 50 na lang. Sa nursery, isa ay di 49. Ang sabi nila kapag daw ang isang inahin ay may 8 biik, ibig daw sabihin patas laang yan sa nagastos. So 8 times 5 is 40. So kapag ikaw ay nakabenta ng 40 na patiner, ibig sabihin patas laang kayo doon sa nagastos. Ngayon meron ka pang matitira na siyam. Ayan pa yung magiging tubo mo mga ka-farmers, yung siyam na natira. Kung magkano yung mapapagbentahan mo diyan, ayan yung iyong kinita. At kung hindi ganyan mga ka-farmers, ang mangyayari doon sa inyong pag-aalaga ng baboy at kayo ay ambunado pa sa gastusin doon kaysa doon sa kinita nyo sa pagbebenta, ay lugi kayo.